Hello po sa inyong lahat mga kabaryan. Nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang commemorative coin. Yan, ni kabarya dito na kanyang ipinakita sa larawan na ito. Ayan, isa po itong 10 piso coin na commemorative coin para kay Miguel Malvar. Ayan. Ayan, para sa selebrasyon ng kanyang 150 taon. Kaya yan, 1865 to 2016. Ibig sabihin ay naipanganak po siya sa taong 1865. Kaya yan, kung pag siya po ay nabubuhay hanggang ngayong taong 2015 po. Ayan, 1865 to 2015, ang kanyang edad ay nasa 150. Yan, 150 years old. Yan. Pero ngayon po ay taong 2023. Kaya ayan, higit sa 150 yung kanyang taon kung ayan, kung sa taong kasalukuyan na ayan, taon po natin ngayon. At ito naman po yung ito po yung kanyang reverse side po ito. Ito po yung kanyang likurang bahagi. At yan, ito naman po yung kanyang overside o yung kanyang harapan na bahagi. Yan po, nakikita po natin dito ang kanyang nakaukit na mukha. Yan, siya po ay si General. Ayan, General Miguel Malvar. Ayan, General Malvar lamang po yung nakalagay dito. Yan, pero dito yung kanyang pirma, ayan po, Miguel. Yan, Miguel Malvar. Yan, kung yan nga po ang kanyang talagang tunay na pirma, yan, hindi po natin alam. Ayan, dito po ay ayan yung 10 piso. Ayan, 10 piso. Ito po yung kanyang face value. Ayan, ito yung kanyang halaga bilang isang barya. Ayan, dito naman sa gilid ay Republika. Ayan, nakasulat yung Republika. Ayan, yung kanyang background dito ay mababase natin yung Miguel Malvar, 150 taon. Ayan. Maganda po yung kanyang pagkakadesenyo. Yung maganda rito ay yung dito sa gitna ay parang ayan, iba yung kulay. Ayan, at saka iba yung kulay dito sa kanyang gilid. Kaya napakaganda. Yan, kitang-kita natin yung nakaukit na mukha ni General Miguel Malvar. Kaya naka-uniforme po siya. Ayan, bilang isang general. Ayan, nakaharap po ng diretso. Ayan, sa atin. Ayan, may mga bigote po siya. Ayan, napakaganda ng kanyang disenyo. Ayan, ngayon, base naman sa kondisyon ng barya ni kabarya rito, ay mukhang may mga maliliit lamang po na gasgas ito. Kasi isa po itong commemorative coin na ginamit sa sirkulasyon. Ibig sabihin ay circulated na commemorative coin. Kaya, ayan, marami kong nakitang ganito na ginamit po talaga. Ayan, pambayad. Ayan, ginamit na pambayad, pamasahe. Ayan. Kaya yan, nakikita po natin dito na meron po siyang ilang mga gasgas. Ayan, dito naman po yung kanyang reverse. Ganyan na rin po ay nakikita po natin yung yan, ang laki ng kanyang taon dito na 150 taon, 1865-2015. Ayan, Malvar. Yan lamang po yung nakalagay rito. At ayan po siya, nakatayo. Ayan, nakatayo siya po siguro yan. Mayroon po siyang hawak na mahabang ayan, espada. Ayan, katayo po siya dito at nakikita po natin dito sa itaas na bahagi ng yan, 150. Yan po yung bagong selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya yan, ang ganda po ng disenyo. Ayan, nakikita po natin dito na may mga gasgas po rito. Ayan, may mga gasgas kasi circulated po kasi ito. Pero ayan, pwede na rin natin sabihin na ito ay nasa good condition naman. Kasi mukhang maayos pa naman yung kanyang kondisyon. Kaya ayan, pag-usapan na po natin kung magkano naman ang bentahan nito. Ayan, magkano ba ang bentahan ng General Malvar na 10 piso coin. At ayan po mga kabarya, umpisahan po natin dito kay Numista. Ayan, ito po yung kanyang sample naman dito. Ayan, medyo mas maganda po yung kanyang kondisyon. Ayan, kitang-kita po natin, maganda yung pagkakakuha. Ayan, sa kanyang sa barya na ito dito. Yan, ito naman po yung reverse side. Ayan,
Yan po talaga, maganda po ang kondisyon. Masasabi kong parang almost uncirculated po ito. May mga konting gas-gas po siya. Kaya sa tingin ko ay almost uncirculated siguro ang kondisyon nito. Ayan, ang ganda po. Commemorative coin issue. Ayan, para po sa 158th birthday anniversary of Miguel Malvar. Ayan, yan po circulating commemorative coin. Kasi talagang inilabas ito na bilang commemorative coin sa sirkulasyon para yan magmagamit. Yan. Yan, gaya po ng sinabi ko kanina, ayan, para sa celebration po ito ni General Malvar para sa kanyang ika-150 taon na ayan, edad. Ayan, noong 2015 po yan ay nakamit niya po ang edad na ito, 150 years old. Ayan, yung kanyang overside ay nakikita po natin dito ang ayan, front-facing bust of Miguel Malvar wearing a hat, signature at the bottom. Ayan, nakasuot po siya ng ayan, ng hat, sombrero. Ayan, parang may isa pong star dito sa gitna. Nagpapakita na isa po siyang general. Ayan, 1-star general po siguro. Ayan, meron siyang ito nga yung kanyang pirma. Ayan. Nakasulat pa rito ay yung mga ibang nakasulat rito ay ayan nga, Republika ng Pilipinas, General Miguel Malvar, 150 taon, 10 piso, General Miguel Malvar. Ayan, ang dami pong mga nakasulat dito. Daming mga detalyeng nakalagay dito. Dito naman sa kanyang likuran ay ayan, nakikita natin yung ayan, standing figure of Miguel Malvar holding sword in right hand and a pistol in left hand, bank seal at upper right. Ayan, meron pala siyang hawak na pistol dito. Ayan, sa kanyang kaliwang kamay. Ayan, dito sa kanyang kanan ay isang espada. Dito naman po sa kanyang kaliwa ay isang pistol. Ayan, kitang-kita nga. Ayan, siya po yan. Siya po si General Malvar. Ayan. At ayan, ito po yung kanyang edge. Ganito po yung kanyang itsura ng kanyang nasa gilid. Ayan, may mga guhit-guhit. Tapos, hindi. Ayan, medyo, tapos plain, alternate po yan. Alternate na, ayan, plain and reeded segments. Yan po ang tawag dyan. Yes, kasi alternate po na plain at saka reeded. Kaya plain and reeded segments. Ayan, yung nag-mint po rito ay dito po sa atin. Yan, ang BSP Security Plant Complex. Matatagpuan po sa Quezon City. Yan, Philippines, 1975 yung kanyang operation to date. At ayan, yung presyuhan, ang mintage po na inilabas dito ay ayan, taong 2015 lamang po ito. Wala nang iba. At ang mintage ay nasa 10 million. Ibig sabihin ay marami po ang nailabas dito. At yan, ang very fine condition ay nasa 72 pesos. Extra fine condition ay 72 pesos pa rin. Almost uncirculated ay nasa, ayan, higit 100 na, 110 pesos. At ang uncirculated naman ay nasa 130 pesos. Yan po ang mga presyuhan ni Numista dito sa commemorative coin natin dito na, ayan, 10 piso General Miguel Malvar. Ayan. Ngayon ay ako sa pagre-research ko ay tignan naman po natin yung aking mga nakita na presyuhan sa mga online stores. At ayan, dito po kay Carousel ay meron po akong nakita rito na isang seller. Ayan, Miguel Malvar 10 peso coin. Ayan po siya. Ayan, mukhang maganda naman po ang kanyang kondisyon. Mukhang maayos po ito. Medyo malabo lamang yung kanyang pagkakakuha. Pero ayan, dito po yung kanyang Riverside, meron po tayong meron po ako nakikita dito na mga parang medyo malalim na yan, medyo malalim na parang scratch. Yan, or gas-gas. Ayan, pero sa kabuuan naman ay masasabi kong parang maganda naman po yung kanyang itsura. Maliban lamang dito yung nasa kanyang itaas na bahagi na parang malalim na parang dent or yupi or parang yan. Hindi po kasi gaanong malinaw kasi medyo malabo yung kanyang pagkakakuha. Pero sa kabuuan ay masasabi kong maganda naman po yung kondisyon ng kanyang barya na ito. Yan. Binebenta po niya ito sa halagang 80 pesos. Ayan, pwede po palang meet up. Yun nga lang at 6 years ago pa ito.
matagal-tagal na po itong nakapost dito. Ayan, pwede pong meet up para, ayan, kung pag meet up ay pwede pong mapag-usapan yung presyo rito. Pero sa tingin ko tama lamang yung presyo niya rito na 80 pesos. Yan, sa tingin ko ay okay pa. Pero sa tingin ko dapat ay pwede pa itong umabot ng 100 pesos. Ayan, kung sa ngayon yan. Pero ito po kasi ay last 6 years ago. Pero kaya sa tingin ko ay tama lamang yung presyo niya ito. Ayan, tama lamang po siguro yung presyo niya noon na 80 pesos last 6 years ago. Pero sa ngayon ay sa tingin ko ay pwede po itong umabot sa 100. 100 or higit pa. Ngayon ay dito naman po tayo sa eBay. Mayroon po akong nakita rito. Ayan, nagbebenta isang seller ng 2015 General Miguel Malvar 10 peso commemorative coin, 150 years Philippines. Ayan, 6 na po ang kanyang nabenta. Ayan, meron na lamang pong natitira na 4 na piraso. Kaya, ayan po siya. Mukhang maayos naman po. Pero may mga gasgas. May mga nakikita-kita natin na may mga gasgas na rin po siya. Pero masasabi kong good condition naman po siya. Ayan lamang po yung kanyang larawan. Yung kanyang oversized lamang po yung kanyang ipinakita. Wala po siyang larawan sa kanyang reverse side. Ayan, pero mabenta po. Ayan, nabenta niya na yung 6 na piraso. Ibig sabihin ay ayan, 4 na lamang po yung natitira. At ayan, binebenta po niya ito sa halagang 2.99 US dollar. Ayan. At yan, ito po ay approximately nasa 167.69 pesos. Ayan. Higit po sa 100. Mang masasabi ko po ay ayan, kung ikukumpara po natin yung binebenta ng seller dito kay Carousel, ay mukhang mas maganda po yung condition nito. Yan, mas good condition pa siya. Ayan, mapapansin natin dito. At mas mura yung kanyang presyo rito. Yan, pero gaya ng sinabi ko kanina ay last 6 years ago pa ito. Pero dito kay eBay ay medyo mas marami siyang gasgas. Medyo parang hindi gaanong maganda yung kanyang kondisyon. Pero binebenta niya sa mas mahal na presyo. Nasa 167.69 pesos. Ayan, ayan. Sa tingin ko ay ito po talaga. Kaya nasabi ko na yung presyo dapat nito ngayon, kung ibebenta po natin ito ngayon, ay higit na sa 100 po ito. Yan, higit sa 100 po ang presyo nito ngayon. Kaya yan po ang mga bentahan natin dito. Ayan, kay Numista at sa mga online stores natin dito. Ngayon ay balikan na po natin ang ang 10 piso na commemorative coin ni Cabarriarito na General Miguel Malvar. Ayan. Balikan po natin ito para pag-usapan naman yung bentahan nito sa mga community groups. Ayan, kasi iba po ang presyuhan sa mga community groups. Ayan, ito po yung mga direktang buying and selling sa mga kolektor. Ayan, yung mga buyers, yung mga buy and sellers na rin. Ayan, yung mga gustong pagkakitaan, yung yung pagbebenta ng mga barya, mga lumang barya, mga commemorative coins, mga rare, mga error coins. Ayan. Kaya mas makakakuha po tayo ng magandang presyo sa mga community groups. At yan, ako po ay nagtanong-tanong sa mga community groups. Ayan, kung saan po ako madalas magtanong, magbenta, bumili ng mga barya, ay dyan po ako nagtanong. At tinanong ko po kung ano nga ba ang updated price, yan, sa presyo ng ganitong commemorative coin, 10 peso na 150 taon Miguel Malvar na commemorative coin. At yan, sa aking pagtatanong-tanong ay yung minimum price ay nasa 95 pesos. Yan, 95 pesos to 100 pesos. Yan po ang minimum price. Kaya ayan, ako po ay ipinakita ko po yung larawan na ito sa community kung magkano naman ang masasabi nila sa presyo dito. Lalong-lalo na yung mga interesadong gustong bumili nito. Yung kanilang offer dito ay nasa 150 to 200 pesos. Yan, kasi maganda nga, medyo maganda daw yung kanyang kondisyon. Ayan, although meron siyang mga magagas dito. Yan, pero ayos lamang daw ito. Yan. Nasa pwede po ito sa 100 to 200 peso 200 peso na presyo.
Yan, kung si Kabarya ay gusto po niya itong ibenta, ay meron po tayong mga buyers sa community groups na handang bilhin ito. Kaya ayan, yan po ang presyuhan pagdating naman sa mga community groups. Pero sa tingin ko ay hintayin lamang natin yung tamang meron po kasing tamang timing na rin sa pagbebenta rito. Kasi biglang dadagsa yung napakaraming mga buyers. Wala po kasi tayong gaanong maraming buyers pagdating sa mga barya ngayon. Medyo nanghina po yung mga buyers ngayon. Parang may season po kasi. Kaya kung pag matatimingan po natin na maraming mga buyers ay ayan, sa tingin ko ay higit pa ito. Mabebenta pa natin ito sa higit sa 200 or 200 pesos. Kasi nakadepende na rin po yan sa demand. Kung maraming mga buyers, ay pataasan po sila ng presyo. Ayan, para sila yung makakuha or makabili nito. Kaya yan, para kay Kabarya. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.